po ay pagpamahagi po natin kung paano po yung itrato ang asawa at kasal sa atin sa pamamagitan po ng Biblia. Paano dapat tratuhin ng mag-asawa ang isa't isa, mga kapatid? Nilalang tayo ni Jesus na lalaki at babae para maging magkatuwang. Genesis 2:18. Bilang ulo ng pamilya, ang lalaki ang dapat na manguna sa paglalaan ng material at pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa pagtuturo sa kanilang tungkol sa Diyos, dapat siyang maging mapagsakripisyo para sa kanyang asawa. Dapat mahalin ang igalang ang mag-asawa ang isa't isa dahil pareho silang nagkakamali at napakahalagang maging magpatawad para maging masaya ang pagsasama nila. Ang pagsasama po ng mag-asawa, kailangan po, mga kapatid, na sinasabi po dito sa Biblia ay kailangan respetuhin natin yung bawat isa sa ating mag-asawa. Respetuhin po natin yung asawa natin, irespeto ka rin po ng asawa, ganun po. Bakit mahalaga ang kasal? Para maging masaya ang pamilya. Ang magandang balita ay mula kay Jesus ay maligayang Diyos ay gusto niyang maging masaya ang mga pamilya. Number 1, Timoteo, sa kanya galing ang pag-asawa ay mahalaga ang legal na kasal para maging masaya. Maging masaya ang pamilya dahil nagbibigay ito ng kapanatagan sa mag-asawa, sa mga anak. Sa mga anak nila, dapat sumunod ang mga Kristiyano sa mga kahilingan ng batas may kaugnayan sa pagpapakasal. Kapatid, ang mag-asawa kasi kailangan talaga ang kasal. Yun po yung sinasabi dito na ang isang kasal ay isang pagsasama po na maganda dahil sakrado po sa natin ang kasal sa Diyos. Kung hindi ka kasi kasal at hindi yung parang hindi ka panatag dahil hindi ka kasal, may isa tayong bagay na pinanghahawakan. Bukod dun, masaya ang pamilya kung kasal ka at yung kinakasama mo, kinasal ka. Ganun po yung ibig niyang sabihin. Magrespetuhan kayo sa isa't isa, mahalin ninyo ang isa't isa bilang mag-asawa. Ganun po, mga kapatid, ang paano dapat tratuhin ang mag-asawa ang isa't isa. Ganun po, dahil po tayo, nilalang tayo ng Panginoon na lalaki at babae na maging mag-asawa at maging masayang pamilya. Lalaki at babae, yun po ang ibig niya sabihin. Paglalaanan ng material na pangangailangan ng kanilang pamilya sa pagtuturo sa kanila tungkol sa Diyos, dapat siyang maging mapagsakripisyo para sa kanilang asawa. Dapat mahalin igalang ang asawa at isa-isa dahil pareho silang nagkakamali. Napakahalagang maging magpatawad para maging masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Yan po, kaya mga kapatid, kung naman po yung pagkakamali lang po ng mga asawa natin, mga asawa ng isa't isa at meron po silang mga nagagawang mali, kailangan pong patawarin. Kung maliit lang na bagay, kailangan po pinapatawad. Ganun po, ang respeto kasi sa mag-asawa, pag hindi naalis yung respeto sa isa't isa, ay napaka maganda po yung magrespetuhan kayo mag-asawa at magmahalan kayo. Yun po ang tinuturo ng Biblia po dito sa mag-asawa. Hanggang gandang gabi po, maraming salamat po mga idol. Maliit lang po na pagtuturo tungkol sa salita ng Diyos para kahit paano man naginawaan ang ating mga pag-iisip tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Magrespetuhan po para sa ganun maging maganda at maging masaya ang pamilya.